buwan na rin mula nung ako'y iyong iwanan. Nandirito pa rin, hindi makakalimutan ang pait ng kapalaran na aking naranasan. Hinihiling na sana pwede ko pang balikan. Handang gawin lahat, basta kung kinakailangan. Di ito ang gusto ko, di ko to nakasanayan. Kahit na ilang buwan, ilang taon nang dumaan, pangyayari na iyon ay di ko makakalimutan. Ika-13 ng Agosto, 10 oras ng gabi, habang binabaybay ang daan sa aking pag-uwi. Pagdating sa ating bahay, ika'y aking nadatnan. Hawak-hawak, akay-akay ka ng aking mga pinsan. Ika'y nakahiga, habang ika'y hinihika, na para bang unti-unting hiningay hinihila. Tinanong sa kanila kung ano ang nangyayari. Ang sabi nila sa akin, ikaw daw ay inatake. Hanggang sa nagpasya na dalhin ka sa ospital, kasi lalong nahihirapan ka habang tumatagal. Di ko kayang makita kang naghihirap ng ganyan. Sana ako na lang ang nasa iyong kalagayan. Habang nasa sasakyan, hawak ko ang kanyang kamay. Paulit-ulit na sinabi, huwag kang bibitaw inay. Pinilit niyang magsalita, anak tulungan mo ko, huwag kang mag-alala inay. Ako ay nandirito, sinubukan kong pigilan mga tumutulong luha, ngunit hindi mapigil dahil sa naaawa ako sa aking ina na nakikita naghihirap, na parang gusto niya nang ipikit kanyang talukap. Sinubukan kong tumawag sa puong may kapal, paghihirap ng aking inay sanay di magtagal. Pakiusap ama, dinggin panalangin ko, para nyo na pong awa, sanay pakinggan ako. Kinabukasan umuwi ako sa aming bahay, umaasang okay ang lahat kasama ang itay. Pag-iwan ko sa aking ina, parang okay naman siya, kaya nga di na ako masyadong nag-alala. Hanggang sa nagpadala ang doktor sa amin ng mensahe, maganda na daw kami sa susunod na mangyayari. Nagtaka kaming lahat, anong ibig sabihin nun? Mas mabuti pa sigurong puntahan na natin dun. Hinanda na namin lahat ng mga kinakailangan, nagbabaka sakaling ang inay ay maabutan. Umalis agad-agad at dali-daling sumakay, pero ang naabutan ko na lang inay ko napatay. Halos di makapaniwala sa akin nakikita, nung kailangan niya ako wala man lang kong nagawa. Di na daw tumatanggap katawan niya ng medisina, nilagyan na lang ng tubo pero di niya na kinaya. Nagsimula nang mag-iyakan, sigawan at tanungan, kailan man ang inay namin di na mahahawakan. Di man lang nakarinig kahit huling mga mensahe, tamang ang kasabihan na sa huli ang pagsisisi. Sa tuwing naaalala ka, lungkot lang ang nadarama, masakit isipin na di ka na nga makikita. Sana ang lahat ng to ay isa lamang panaginip, lagi kang naaalala, di ka mabura sa isip. Buhay ng tao'y simbilis ng usok mawala, di maiiwasan na magkamali at magkasala. Kaya hanggat meron kayo, inyong pahalagahan, para pagdating ng panahon din nyo pagsisisihan.